I put in the farm. In the farm. How's yung? Iba talaga tumindig yung ano. So dapat walang suklo. Yung suklo, yung ibig sabihin. And good morning guys. So welcome back to my YouTube channel. At ngayong araw guys ay ipapakita ko sa inyo kung paano tayo gumagawa o magkayas ng pakpak ng saranggola o baskagan. So meron tayo ditong kawayan. Ayan yung kawayan natin guys. Unang step natin syempre ito sa mga bagong subscribers natin. Marami na tayong ginawang tutorial ito pero gagawa ulit tayo kasi padagdag na padagdag yung ating subscribers o followers. Kaya ito gagawa ulit tayo guys. So unang step natin, alisin natin guys yung mga buko o yung matitigas na bahagi guys dito sa loob ng kawayan. Ito yung nasa loob, inaalis natin para malinis muna natin yung pinaka kawayan. Tapos ito guys, atin namang aalisin tong kilay. Ito yung tinatawag na kilay ng kawayan. Aalisin din natin yan. So marami pa rin kasing nagsasuggest na ipakita yung actual video ng pagkakayas. Kaya ito gagawa tayo guys. Ito yung gagawin natin. Medyo mahabang proseso to pero para sa inyo gagawin natin guys. Tapos guys ito, meron tayo ditong buko. Ito yung dulo ng buko. Aalisin din natin to guys. Kailangan walang buko yung dulo. Pwede namang may buko guys pero mahirap kayasin kapag may buko yung kawayan natin. Kaya aalisin natin. So lagariin natin, putulin natin dito. Bago pala natin baakin, kuhanin muna natin yung sukat. Kuha kayo ng tape measure. Ayan. Siyempre, kailangan natin ng pang-mark o pang-marker natin. Pwede dito pencil pen o kaya ito na lang gagamitin natin. Masanay tayo dito. Kasi mas kuha natin yung sukat kapag ka ball pen. Hindi masyadong malaki yung sulat niya. Kaya nahahati natin. So, una guys, kuha kayo dito. Ang sentro nito guys, buko ha. Ito yung pinakagitna buko. Tapos, kuha lang tayo dito ng sukat dito sa may gilid. Ayan. Itapat natin dito sa may pinaka-unang buko. Dito sa pinaka-pangalawang buko guys. Kasi dyan tayo maghahagting pag binubuo na natin yung saranggola. Ayan. Ito. 40 cm guys yung nakuha nating sukat. Mula dito sa may dulo hanggang buko. 40 cm. Ayan. Tapos sa kabila, ulit natin. Ayan. Kuha ulit tayo ng 40 cm. Hindi na siya nakatapat sa buko guys kasi magkaiba sila ng haba ng buko. Ngayon, may sukat na tayo dito sa kabila at meron din sa kabilang tig 40 cm. Ngayon naman, gagawin natin, susukatin natin gamit ang medida mula dito sa may unang guhit papunta doon sa may pangalawang guhit. Yan, tatapat lang natin guys. Ganito. Ayan. Matapos nun mga kalitaray, diretso natin doon sa kabila, sa kabilang guhit natin. Tapos saka natin itutupi yung tape measure para makuha natin yung gitna. Ganyan. Okay, may gitna na tayo guys. Ibakata natin ang likod ng kutsilyo para hindi matanggal yung mark. Matapos nito mga kalitar ay baakin na natin. Lagay lang natin dito yung gulok sa
ibabaw ng kawayan sa pinakasentro, sa gitna, tapos baakin natin, tapin natin. Ayan. So, ito na yung kakayasin natin ngayon, mga kalitar. So, umpisahan natin yung pagkakayas. So, ito na yung kakayasin natin. Atin munang linisin guys yung kawayan. Kuhanin natin yung tamang kapal ng gitna. Ayan, ito mga kalitar yung lapad ng kawayan natin na susundin. Ito na yung pinakalapad nya. Tapos magpapanipis naman tayo guys dito sa pinakailalim. Ito yung mga kalitar, ito yung saranggolang ano ha, na madaling paliparin lang. Para mas maunawaan nyo guys at mas may mapalipad kayo pag napanood nyo yung tutorial na to. Okay, kuha natin yung lapad ng dulo. Malapad din yung dulo nito mga kalitar ha. Ito yung basic na saranggola na tutorial natin ngayon. Ngayon naman guys, babawasan natin tong ilalim. Aalisin na natin tong puti. Dalawang klase ng saranggola ang ginagawa ko. Minsan hindi ko inaalis tong ganito, yung pinakaputi. Pero ito kasi mas madaling paliparin at gaya sa inyo mga kalitar, mas maraming bata ang gustong matuto. Dito muna kayo mag-uumpisa sa malambot. So aalisin natin tong mga puti, itong pinaka laman ng kawayan. Paninipisin natin. Tingnan natin kung pantay yung pagkakabend mga kalitar. Pag pantay na yung pagkakabend, okay na yon. Gitna muna yung kukahan natin yung bend. Ayan. Pero medyo makapal pa dito sa kabila, kaya babawasan pa natin. Ayan. Ngayon naman, pag pantay na yung bend ng gitna,
Eh dito naman sa may pinaka padulo. Okay sa may buko, dito guys sa may buko. Kasi 3 buko lang yung ginawa natin. So pag gagawa kayo, o mag-umpisa sa 3 buko muna. Okay, dito tayo magpapaliit guys ng kawayan. O ito na yung hubog. Gagawa na tayo guys ng hubog. Pwede rin kayo guys gumamit ng cutter kung nabibigatan kayo sa kutsilyo. Kasi medyo mabigat talaga pang kaya sa kutsilyo, kalalo't hindi ka pasanay. Gumagamit din tayo guys nitong tare. Tare ng manok para sa pagpapanipis ng kawayan. Ganyan. Pag wala kayo talagang tare o ano, pangkayas na medyo magaan, maghanap na lang kayo guys ng cutter. Sa pag-aayos mga kalitar, itong kutsilyo pwede natin gawing pangkayor. Ang kayas kasi pag ganito. So para hindi minsan mabigla kapag malipis na yung pakpak ng ginagawa mong hubog, ang kayas mo padapa. Nakaganito yung kutsilyo tapos hihilahin mo lang. Kasi pag nakatagilid na ganito, may posibilidad na bumaon yan sa kawayan at hindi maging perfect yung hubog at pwedeng umulit sa pagkakayas. Okay? So ayan, ganyan. Tapos dito guys sa gitna, silipin natin kung sakto lang yung nipis. Ayan, nagbe-bend. Ang mahalaga kasi sa bagawan guys, pag gagawa ito, yung nagbe-bend para lumipad yung saranggola. May lumilipad din guys yung matigas, kaso may iba pang diskarte doon. Sa isang araw ko na lang ituturo yung mga kapal. Pero sa ngayon, ito muna yung gagawin natin. Manipis.
So ito na yung hubog guys. Ayan na. Ganyan yung hubog na gagawin natin. Ayan. So ayan mga kalitar, so ito na yung hubog. Ganyan lang yan. Ayan. So ito yung masikang na saranggola yung gagawin natin ngayon. Ganyan lang yung hubog, pagkakahubog mga kalitar. Para kapag pag tinalian natin ang hagting, bilog na bilog yan. Tapos di ba natapos yung mga kalitar itong isa? Itong kabaak ng kawayan, natapos yung kayasin. So hindi natin susunod yung kabila. Bakit guys? Para mas makita natin na pantay yung kayas natin, kukuhanan natin yung katuwang na kawayan. Ito yung katuwang niya guys. Bale, ang mangyayari nito, ito yung isusunod pa natapos natin. Itong isa, ito yung isusunod natin. Kasi para makita natin guys yung kung pantay yung lapad at saka kapal, lagi natin pagtatapatin. Halimbawa, ganito guys. Ayan. So, laging katabi yung kayas na. At katabi rin niya yung hindi pa kayas. So, para makuha natin, lagi natin titignan kung pantay ang lapad. O, di ba? So, gaya nito guys. Kitang-kita naman natin na mas malapad talaga tong isa pa kasi hindi pa nakakayas. Kaya, ipapantay natin. Kukuhanin lang natin guys yung lapad. Lapad muna lagi mga kalitar yung mauna. Lapad ng kawayan yung ating kukuhanin. So ginagawa ko to guys kasi marami na ulit magsasaranggola. Lalo yung mga bata na babagong subscribers natin na gustong matuto. Kuhanin lang muna natin yung lapad guys. Tapat ulit. Pagtapatin kung pantay na. Ayan. Oo, konti pang bawas. Tapos yung kabila, bawasan na rin natin. Ayan. Ayun lang guys, may tama yung kawayan natin. Mukhang minalas yung pagkaano natin pagbaak. Ayan. Di natin napansin. Pero tingnan natin kung magiging okay pa, kung pwede pa. Ay. Medyo malaki yung tama ng kawayan mga kalitaro. Hindi talaga maiiwasan guys na hindi mo mapapansin na may sira yung kawayan. Kasi minsan sa panloob talaga, kinakain niya ng maninira. Okay. So, ganun lang mga kalitar. Ayan. So, pag nakuha na natin yung lapad guys, gagawin naman natin, kukuhanin naman natin yung kapal. Kasi ito binawasan natin yung gitna para madaling paliparin. Babawasan din natin to. Nasing kapal nito. Ayan. Kung gaano kakapal tong kinayas natin, dapat ganun din yung isa. Okay, kayasin ko na to guys ng tuloy-tuloy. Okay mga kalitar, bali, ito yung kinayas natin. Nakakayas na tayo ng 3 dulo. Ito na. So, dapat na magiging hubog mga kalitar ay ganito. Ayan. Paganyan yung hubog. So, dapat walang suklo. Yung suklo, yung ibig sabihin ng suklo mga kalitar, yung nabigla yung kayas, na biglang lalambot dito. Dapat panayon lang yung pagka-bend niya mga kalitar hanggang dulo. Tapos, dapat pare-parehas sila ng bend para pag binuo mo, yung magiging itsura ng dulo ng pakpak, pabilog. Okay? Ayan, ganyan So, pag pinagsalubong natin yan, mga kalitar, ibig sabihin, pabilog yan. Tapos,
lagi nyo rin, gaya na sabi ko kanina, lagi nyo titignan kung pantay na yung lapad mga kalitar. Pantay yung lapad, pantay yung kapal o nipis. Dapat pare-parehas lang yan. Okay, tapusin ko na mga kalitar itong isang dulo. Huling dulo na mga kalitar yung kakayasin natin, tapos pakita ko sa inyo pag bubuo natin. Tapos mga kalitar, natapos na natin siyang kayasin. Ang gagawin naman natin ngayon ay titira natin yung mga dulo kung pare-parehas ng tigas. So ganito. Okay, pakiramdaman lang natin. Tapos ganito. Ayan, medyo matigas pa yung kabila kaya babawasan natin. Matapos ng mga kalitar, titimbangin naman natin yung kawayan. Ganyan. So mabigat pa yung kabila, kaya babawasan natin. So depende sa inyo, yung pwede rin namang hindi na timbangin guys. Basta kita nyo pantay na pantay yung pagkakakayas nyo. Mga kalitar, gagawa naman tayo ng patindig matapos natin sa baskagan. Ano ba yung patindig guys? Ang patindig yung kinakapitan ng pakpak o yung nakapagtindig na ganyan, tapos kakapitan natin siya ng pakpak ng saranggola natin. So, pipili lagi tayo guys ng tuwid na kawayan. Kung hindi naman tuwid na makita nyo mga kalitar, pwede naman yung ibaga at tuwidin. Pagbabaga mga kalitar, ginagamitan ng bunot o kaya sa gasol. Kuha naman mga kalitar ang haba ng patindig. Sa natural na saranggola mga kalitar ay babasin nyo dito sa gitna. Di ba may guhit dito mga kalitar, itong pinakagitna ng ating baskagan. So mag-a-adjust kayo dito ng 4 inches mga kalitar. 4 inches o 3 inches. So ito yung kawayan natin patindig. Susukat natin mga 4 inches mga tayan. Tansya ko naman. Ito 4 inches. Wala. Adjust ito yung gitna. Adjust kayo dito, papunta dito. Dapat tapos dito, puputulin nyo ng mga kalitar. Sa katapat nito baskagan. Okay. So ito na yung magiging haba mga kalitar ng ating ginawang patindig. Pag tinapat natin dito mga kalitar, pantay sa dulo. Ayan. Tapos dito, lagpas lang siya ng 3 inches or 4 inches sa pinakagitna, sa pinakasentro. Okay? Sa pagkayas mga kalitar ng patindig, dapat mas mabigat yung ulo kaysa sa puwet kapag hindi disumba yung gagawin nyo. Pero kapag disumba naman yung gagawin nyo mga kalitar, dapat yung ulo hindi ganong kabigatan. Kumbaga medyo lamang lang ng konti yung bigat. So itong gagawin natin mga kalitar kasi ay hindi siya disumba.
sabi sa'yo? So ngayon naman mga kalitar, tatangaban nga pala natin itong dulo ng maliit para sa pagkasabitan natin ng tali o hagting sa pakpak. Matapos nun, kabit na natin mga kalitar. Sa pagkakabit ng pakpak mga kalitar, ito importante to. So dapat salungat mga kalitar. So ito yung, ganito natin siya binaak. So nabaak siya, ganyan, pantay. Ngayon naman, pagsasalungatin natin mga kalitar, babalik na rin natin yung kawayan. Ayan, pipihitin natin para magkasalungat yung buko. Kasalungatin talaga yun mga kalitar para ano sila sa hangin. Panglaban mga kalitar sa hangin. Siyempre lalagyan din natin mga kalitar ng glue kapag naitali na natin para hindi siya masyadong magalaw. At pampatibay na rin ng pakpak mga kalitar. Okay, ito na guys yung naging ano niya, bubog. Hagtingan naman natin siya pero sukatin muna natin yung gitna mga kalitar. Kasi dito tayo kukuha ng sukat. Okay? Okay yan, kinuha lang natin guys yung gitna. Dito tayo maghahagting. Ganito mga kalitar, so, hanap kayo ng mahabang sinulit na largo abot hanggang sa kabila. Ayan. So tatali nyo dito sa kabila, dito sa may hagting sa gitna. Ayan. Tapos babatakin natin dito sa may gitna. Ayan mga kalitar yung magiging itsura ng pakpak o ubog. Tapos tali natin dito. May pera mo na yung babae yun. Saranggola. Sutol. Wala ka naman yung pinagaya. Tapos ito, kuha kayo ng pinagkayasan mga kalitar. Sukatin natin yung pakpak na ginawa natin. Kung gaano kahaba. Dapat ganoon din kahaba yung kabila. Tapos ihagting din natin dito sa kabila. Sukatin natin guys. Narito kasi ako mag ano para mapabuka ko ng ayos yung pakpak.
ito yung mga madaling paliparin mga kalitar. So, lagyan natin lang siya ng salagunting. Sa paggawa naman mga kalitar ng salagunting, dalawang kawayan ang kailangan. Ayan, magkatuwang. At kakayasin natin to guys ng kaliit. Pwedeng pa square, pwedeng pa bilog. Compare mo sa inyo kung ano gusto nyo, kung saan kayo maalawa na, kung saan kayo komportable na kayas. Pero ito gagawin natin mga kalitar ay pa square na medyo flat. Ayan guys, ganito lang yung salagunting na gagawin natin. Tapos kabit natin sa saranggola mga kalitar. Ganyan lang. Ngayon naman mga kalitar, test-play na natin itong saranggola natin. Ito natin dililipan. Nagpapalipad na rin lang pag nabilaw. Ayun, taas! Nandiyan si Boy. Okay mga ka-reader, so test play na natin to. Ito yung ating ginawa ngayon. Tingnan natin kung lilipat. Lilipat ka ito kay Dawin? Ito kay Dawin. Lipad yan. Lilipat daw. Sure ka? Pati nito na Dawin yan ha. Kaya kaya.
Dami, kuya dami. Dami. Iyo. Natin ko to. Dalawa tayo. Pogi tayo parehas. TV tayo rin. TV. Pinapanood mo ako sa TV? Oo. Pinapanood ako sa TV guys. Cellphone. Cellphone! Pakita ko sa kamay sa camera. Ayan, kay Dawin. Adriana. Kian, ikaw ba yan? Pakita mo yung panlaman. Ay, naman Kian, ikaw ba yan? Wala. Are, na pink. Kian, ikaw ba yan? Kian? Shoutout sa mga kabataan dyan. Ay, hindi ako mandalaw yung bahay ano. Shoutout sa kabataan dyan. Mag-puro cellphone. Pakita mo yan. Pakita mo yan. Pakita mo yan. Cellphone, yung dalawa niya. Shoutout sa mga magulang dyan. Pakita mo yan. Mag-puro cellphone. Sukare. Ano nga naman? Ito nga ngay. Pari ko! Bakit kaya ko naman? Sa kuya mo yung kinakitay! Sabay, may dadaan! Ano ka nga pare? Bakit yan? Ano nga? Bakit natin wala? Madami guys nagpapalipad. Napakarami natin nagpapalipad dito. Isa, dalawa, tatlo, Uy, apat, kiling lima. yung aking. 5 na. Babago pa lang nag-umpisa dito, 5 na nagpapalipad. Pakita mo yung saranggola natin bagong gawa. One click guys. Oh, Kuya, may tumi yung aking kiling. ganyan lang guys gumawa ng saranggola. Sarap yan, Rex. Wow! Tinig eh. Oh, tirik na tirik oh! Oh, huhulat na. Oh, ating kakabahan pa guys. Bisa inyo abot ka eh. Puro cellphone ako. Puro cellphone. Uy! Oh, Pero kulang. Sabay. Sabay ito na lang. dami guys nagpapalipad oh. Pakita mo yung iba. Yung pinakamataas. Hindi na ba guys makita masyado yung pinakamataas eh. Napakagaling na ito. Napakagaling kumatak ng hapin ito guys. Napakasarap paliparin. Napakadali lang gawin. Ay, may na tayo pa na. Panlaban yung isa guys, yung pink. Ano? Indrex, may katapat ka na, Indrex. Salamat. Wow, pangmahin ang hangin. Tignan nyo guys yung tindig na panlaban oh. Ay, si Puwet, kasama natin si Puwet oh. Oh, Puwet in the farm. In the farm. How's you? Iba talaga tumindig yung ano. Ay, ayun yung malaki. Ayun pala yung mouth do. Yan yung mouth do. Hindi. Pansin. Wala, yan yung mouth do. Hindi yan yung ano ko kanina. Oh. Sakto lang. Sakto lang guys sa hangin. Oh, tindig na tindig eh. Ang taas. Nakita ko yung dilaw pa dyan. Grabe naman yung dilaw guys.
Hindi na masyado makita yung dilaw dito. Siguro sa malayong lugar, kita yon. Pinapatag din pala ako. Okay, hawakan mo rin pag ganito gusto. Pag ito guys maglulus ako, mas madali pag ganito yung pulo na na. Makita ko sa inyo, ito nyo. Ah, init. Ano nga kayo may kiling kaso nakapakot? Ah, hindi nakabulto. Yan. Mukha namang Yung may kiling yung akin na. Konti pa. kanya ka mo sumagot. Kanya ka mo. Kaya na. Ay, kami ng GC. Yan, so titigyan muna. Huwag na ko to. Makadali yan. Magalit. Nakagarne. Nakatingin sa sabi. Magkakat lagi. Amanin. Direk. Sabi na. Bakit? Sabi ko, okay, sumigaw pa. Kami pandan pa nagpapanaray. Sabi, Wow! nakaw pa ako nun Yo guys, pakita mo yun, oh. Yun ang pinakamaganda. Oh. Ayan, kay Totoy pala yan! Totoy! Ayun, si Totoy, pakita si Totoy. Pero pala, hindi na, baba. Lugi kami daw. Akin, Yun, aray. sa sobrang itim ni Totoy, hindi na masyado makita. Bagay, pati siya ng gula bagay. Ay, magsasabit ka diyan din ka. Kahapon na tayo nagpalipad mga kalita. Pati yung... Ubi na ulit, ikaw. Okay, yan! Ubi na ulit. So, daming bata dito guys, so ayan oh, mga pogi oh. Iyo, mas pogi. Saan ang pogi pa? Yan. Pogi yan. Pogi oh. Oh, sina? Ay, isa! Oh, si David! Wala si pogi daw si David! Iba niyo. Ikaw, ere pogi guys, pogi. Pogi mo na. Doon ka, marap ka doon. Doon ka doon. Oh, lakas pogi. Bigo na naman. Lagi kami ko sa TV. Sa TV. TV na naman. Ay, ano, bumuntag siya? Yo, patay! Wala yan! Ito mo, meron pa! May sakit dyan kayo mo ano. Kiling, konti. Sa kabila. Wala naman. Yung! May balita ko doon, papapalta ko sa papagayo. Sa balat? Abang doon! Dahil may labanan sa lipa ng maliliit, kaya maliliit. Kaya na kay balat? Wala naman eh! Right, Perliga! 5,000 yun. Kay balat yun. Mga may malabanan ng maliit, dahil kung mundo, ay hindi naman ako nakakasama ng kapit yung nayaya ko. Nagkakakulit na bidreng. Lagi. Stroke na yun ah. Wala yung patay. Buwan. Kapit rin? Walang ano, lagi nalaban. Hindi ko lagi. Tuloy-tuloy yun. Nalaban sa Nakala natin na parang nag-stroke ata. Hindi siya nagagaling kapag hindi siya papagayo. Ay, ano? Papapalta ko sa iyo. Dahil tinanggal ko yun, ang pangit. Ano yan? Katulayo ko yung moy! Anong cellphone niya? Maganda. Maganda rin. Laki na ito ah. Iwan ka naman. Ah, kain. 55. Ulo! Yawn! Nagpandali na mga kalitar sa taas! Dala. Hindi ba papalta ko sa iyo? Ah, kay Lolo. Patay! Sana yung talagang Uy, dali niyo. Patay! Ako nakalaya. Ano ba talaga? Wala na difference ang dalawa din. Kanina. Baka nakakatabi ka lang. Ayan, so 20% na lang tayo guys. At ayan, nakita nyo naman, ganun lang gumawa ng saranggola. Napakadali lang naman kung tutuusin. Lalo't masasanay kayo na masasanay. Kayang-kaya nyo rin. Hindi lang yung kagandahan nagpapalipad ka, pwede mo rin pagkakitaan yung pagsasaranggola. Kasi pwede kang magbenta ng saranggola. Lalo't sa season, napakarami talaga naghahanap yan. Lalo sa mga bata na mahilig magpalipad. At syempre, maganda rin sa katawan nyo, nagkasaranggola at nagpapainit minsan. Hindi lang puro sa bahay mga kalitar. Okay? So, ayan guys, hanggang dito na lang. At ipakita muna pala natin yung pinalilipad natin. Inuwanan ko kasi doon mga kaltar sa mga bata doon. Bago natin tapusin itong video. Oh, ayan mga kalitar yung ginawa natin blue. Oh. Lumilipad na. Oh, tapos maraming kasamahan pa nalipad dyan. Ayun, meron pa dito. At ayan yung lawin.
Meron dito guys na pinakamataas eh. Nasaan yung pinakamataas? Hindi ko na makita. Ayun! Sobrang taas na naman mga kalitar, ano? Grabe naman yung taas nun. Oh? Hindi na makita. So, ayun. Ayun guys, hanggang dito na lang at subscribe sa mga bago pa lang dito. Kaya, bye-bye.